This song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko.
Sige. Lagi nating alalahanin na tayo'y nagmula sa lupa. Alabok, nababalik sa alabok. Nawa sa mga oras na ito, hindi lamang ang katawang lupa ang ating bigyan ng pansin. Higit sa lahat, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na laging magkaroon ng kaugnayan sa ating Diyos, sapagkat siya'y karapat-dapat lamang na sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, tayo po ay sama-samang magnilay ng Saturday Gospel, na kung saan live na magbibinhi ng mabuting balita sa ating mga puso ang ating Diyos na buhay. Inihanda niya ang lahat ng kanyang mga salita, ang banal na espiritu, upang sa ganon, sa oras na ito, magkaroon tayo ng kalakasang espiritual. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may likha ng langit at lupa, lahat ng nasa lupa't na sa mundo, lalo na kaming mga tao na nilikha mo. Karapat-dapat na una sa lahat ay magkaroon ng pag-ibig sa iyo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y lumapit na may kababaang loob sa ating Ama. Tayo po'y nananalig na kung may dalawa o higit pa na nagkakasama sa pangalan niya, naroroon ang kanyang banal na espiritu. At live na live ang banal na espiritu sa oras na ito. Ama, ang iyong abang lingkod ay humihingi ng paglilinis, ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, mga nasabi ko, naisip, nakilos, hindi naging kalugod-lugod sa iyo.
Linisin mo ang iyong kabang lingkod at pagkalooban mo po ako ng karunungan kamukha ni Solomon. Gayon din, ang kababaan ng kalooban kamukha ng Panginoong Hesukristo. Ipagkaloob mo po sa akin ang mga bunga ng Banal na Espiritu, ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabutihan, pagpipigil sa sarili, Panginoon. The discernment where to know your will only, Lord, and to follow it. Ayun din, Lord, ang dalangin ko sa nakakarinig at makakarinig pa ng Saturday Gospel, Lord. Nawa sa puso nila sa oras nito, buksan ang kanilang mga espiritual na paningin, pandinig, upang ang mga sakit naming espiritual ay magkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa patnubay ng iyong Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7. Isa-isang napangasawa ng babaeng at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus. Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muling sila'y binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punang kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi mga buhay. Sa kanyang buhay ang lahat
Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot niyo, guro. At wala nang nangahas na magtanong tungkol sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay November 25, 2023. At Saturday na naman, Saturday Gospel po, ang ating pong pagninilayan. Ituring po natin itong pagkaing espiritual. Napakahalaga po nito, wag po natin itong babaliwalain. Tayo po ay pag nagugutom, talagang gagawa tayo ng paraan para maibsan yung ating gutom. Pag tayo nauuhaw, gagawa tayo ng paraan upang tayo makainom ng tubig. So, pwede naman po tayo sigurong gumawa ng paraan para yung ating espiritu naman ay matamnan, mapakain ng salita ng Diyos. Libre po to, pero priceless. Ginagamit ng Diyos ang social media para ang bawat isa sa buong mundo ay makarinig ng mabuting balita. Amen? So, nawa tayo ay pwede naman talagang makinig kahit anong ginagawa ngayon eh. Kaya nagda-drive ka, kaya naghahanda ka pagpasok sa office, kung may pasok ka man, o kung magkakape ka, gawin mong musika sa iyong tenga, yung salita ng Panginoon. Lakasan mo yung volume ng cellphone mo para marinig ng mga kasama mo sa bahay. Mag-bluetooth ka para marinig ng mga kapitbahay mo. That's one of the way to share the gospel. Kasi, hindi lang naman ako, ikaw, ang gustong makarinig ng gospel, kundi gusto ng Diyos na lahat tayo ay makarinig ng gospel. Kasi nga, pagkain itong spiritual. Mismo na ang Panginoong Jesus na nagsabi na, hindi lang sa tinapay dapat mabuhay tayong mga tao. Kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Masyado na tayong nalilibang. Alam mo yung nalilibang, masyado na tayong busy for Monday to Friday o to Saturday. Amen. At bukas, Christ the King. Yun yung araw ng ating sinasabing pamamahinga naman. At iukol natin ang ating oras para sa Panginoon. Pero ang oras sa Panginoon ay dapat araw-araw. Hindi naman hinihingi ni Lord ng 24 hours sabi nga quality time ang gusto ng Panginoon na hinahanap sa atin. Upang sa ganun nababatid natin na pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Yung kanyang mga gospel, pagpapaalala po yun, hindi po yung paghuhusga. Kasi nakakalimot po tayo na, teka muna puro na lang yata panlupa o pangmundo yung napapakinggan ko. Na kapag tayo po ay nagbubukas ng news, puro bad news. So, umpisahan po natin ang ating araw sa good news. Sapagkat napakabuti ng Panginoon at hindi niya hahayaan na tayo ay puro na lang bad news. Kailangan natin ng good news kasi ang good news ng Panginoon yun ang magdadala sa atin para yung mga pagsubok na dadanasin po natin sa araw na ito ay makayanan po natin through God's grace. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw through social media like Facebook Live. Amen. So, mas maganda kung kayo ay live laging nakakapanood. Kumbaga sa biyaya, sa fresh na fresh yung blessing ni Lord. Ngayon, kung hindi naman po kayo available sa ganitong oras, pwede naman po na i-replay nyo pag may time po kayo. No? Basta importante, nakikinig po kayo everyday. But usually, ang Word of God Daily Gospel ay alas 6 ng gabi. Monday to Saturday. At pag Sunday po, alas 6 ng umaga. Pero minsan po na ibang oras, depende po kung may lakad or whatever. Amen. Minsan din po, nagkakaroon din po ako ng guest preacher, ng iba't ibang Catholic preachers sa iba't ibang lugar po. I-invite ko po sila kung open po yung kanilang schedule. So ako po si Sister Angelica Dorde at ako po ang isang Katoliko
nabuhay na Katoliko at mamamatay na Katoliko. Ayan, tayo mga Katoliko, paglaban natin yung faith po natin. No? So, kaya kailangan makinig po tayo ng gospel para nakikilala po natin ang ating Diyos. Mahirap po ipagtanggol yung ating faith kung wala po tayong nalalaman. Amen. Hindi lang na po kayo sa akin pwedeng maaaring makinig. Pwede po kayo makinig sa YouTube. Marami po diyang pare na everyday nagpo-post ng gospel. Amen. So, tamnan natin yan. Huh? And of course, yun nga po, ngayon po ay November 25, 2023 at Saturday Gospel po ang ating pagninilayan. Kumbaga, makikinig po tayo, isipin natin na ang Diyos ang nagsasalita sa bawat isa sa atin, and instrumento lang po si Sister Angelica, no? Para iparating po sa akin at sa inyo ang mabuting balita. And of course, ang pagbasa ay mula kay San Lucas. Chapter 20, verses 27 to 40, tungkol po ito sa pag-alinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. Minsan po kasi meron tayong nakikinig na taga-ibang bansa, like sa Switzerland, sa Hong Kong, ganyan, no? Kasi alam niyo naman po ang Facebook, nakakarating po yan kung saan-saan. So, basahin po natin, no? Sa English version, tapos mag-try po tayo mag-Taglish. Hindi naman po tayo ganun kagaling mag-English So, para yung mga gusto naman pong, kasi ang pagpapalaganap po ng mabuting balita ay sa lahat po ng tao sa buong bansa. So, basahin po natin, no, in English version yung gospel ngayon. The question about Jesus' authority. One day, when Jesus was in the temple, teaching the people and preaching the good news. Wait tama ba ako? Lucas chapter 20 verses, check ko lang, double ko, 27. Okay, nagkamukha pala sila, no? Ulitin ko, the question about rising from death. Yun, kasi pareho sila Okay, then some Sadducees who say that people will not rise from death came to Jesus and said, Teacher, Moses wrote this law for us. If a man dies and leaves a wife but no children, that man's brother must marry the widow so that they can have children who will be considered the dead man's children. Once there were 7 brothers. The oldest got married and died without having children. Then the second one married the woman, and then the third. The same thing happened to all 7. They died without having children. Last of all, the woman died. Now, on the day when the dead rise to life, whose wife will she be? All 7 of them had married her. Jesus answered them, The man and the woman of this age marry, but the man and the woman who are worthy to rise from death and live in the age to come will not then marry. They will be like angels and cannot die. They are the children of God because they have risen from death. And Moses clearly proves that the dead are raised to life. In the passage about the burning bush, he speaks of the Lord as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God of living, not of the dead. For him all are alive. Some of the teachers of the law spoke up. A good answer, teacher. For they did not dare ask him any more questions. Amen. So, yun po yung English version ng gospel po natin ngayon. So, glory to you, O Lord. Amen. That's what's, my dear and brother, sister, the gospel of the Lord. Amen. So, balikan po natin yung mabuting balita. At mag-umpisa na po tayo magnilay. Kumbaga, ito po yung pagninilay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. At meron din po kayo dapat kanya-kanyang pagninilay sapagkat iba-iba naman po yung level ng faith po natin at iba-iba rin po yung sitwasyon ng ating buhay. Basta ang mahalaga, maghahain ng priceless na biyaya ang Diyos, which is ang kanyang salita. Mahigit pa yan
sa mga material na bagay na meron tayo na masasabi natin blessing ni Lord, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay isang kayamanan na maidedeposito natin sa langit. Amen? So, Christ the King na tomorrow. Itong mga pagbasa, puro tungkol sa paghahanda sa second coming, sa last coming ni Jesus Christ. So, ihanda na po natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu sa muling pagbabalik ng Panginoon kahit anong oras. So, pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. Tayo po ba na-encounter po ba natin sa ating isipan na magduda? Kasi ano po tayo mga buhay pa Yung mga mahal po natin sa buhay na namatay na, patay na talaga. Hindi ba? Na-wonder nyo po ba kung saan sila pupunta? Kamusta na kaya yung namatay kong nanay, namatay kong tatay? Saan na kaya siya? Amen? Kasi tayo, hindi pa natin talaga alam kung ano ba talaga itsura ng langit, ano ba talaga itsura ng muling pagkabuhay, ano pa yung... Amen? Yung mga nababasa natin sa Bible, of course, binibigyan tayo ng idea ni God. Pero yung actual na nandun na tayo, sa pag-judgment day na, we never know kung ano ba talaga yung eksaktong mangyayari. Amen. Nangyari na ba sa'yo na, hindi naman totoo yung life after death na yan Hindi naman totoo yung eternal life na yan Lalo na sa mga panahon na nawalan ka ng pag-asa, nawalan ka ng love kay Lord, kasi dahil sa sitwasyon, maaaring meron kang problema hinarap. Amen. Pero as Catholic, naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Na after nating mamatay dito sa mundo, meron pang mas buhay na walang hanggan. Or buhay na walang katapusang parusa. O sa dalawa yan, ha? So, kasi, pag nagsisimba po tayo, diba? Ano ba yung faith natin? Paano natin pinoproclaim ang ating faith? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O ba, kinakanta pa natin yun sa simbahan. At saka yung sa sumasampalataya ako. Amen? Nandun yung faith natin na talagang muling babalik ang Panginoong Hesus. Kaya tayo ay dapat na excited. We should be excited for the last coming of Jesus Christ. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng fear, ng takot na, ay naku, ayoko pang mamatay, ayoko pang dumating ang Panginoong Hesus, natatakot pa ako. Hindi tayo dapat matakot sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi yun na yung pinaka-final na talagang tatapusin ng Panginoong Hesus yung mga hirap, mga dusa, mga sakit. Amen. Nakakatakot lang ang second coming pag hindi po tayo handa. Kasi may posibilidad na hindi tayo sa langit mapunta. Saan pa? Sa impyerno. Na kung saan wala nang katapusang hirap. Kaya nga sabi ko, we are now living every day, each hour, minutes, seconds, sa habag ng Diyos, sa pag-ibig niya. So, huwag nating samantalahin, nakalimutan na siya'y lapitan at pasalamatan. Amen. Kaya kung nakakarinig ka ngayon ng gospel, sa dinami-dami ng tao, billions of people all around the world, pinagpala ka ng Panginoon sapagkat gusto niyang gamitin ka na makarinig ng mabuting balita, isabuhay mo ito at ibahagi mo sa iba. Amen. Amen. So, nagdududa, nag-aalinlangan, hindi po magandang pakiramdam yan. Negative ang dating, no? Pero, wag nating pagdududahan ang salita ng Diyos. Lalo na yung muling pagbabalik ng Panginoon. Never. Amen. Hindi po yan pinagdududahan. Yan po ay pinaghahandaan. So, dito po sa ating mabuting balita, ang mga Saduceo, alam naman po natin na ang mga Saduceo ay hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Meron pong mga tao, no, kahit po sa panahon natin ngayon, na hindi po sila naniniwala na pag namatay tayo, muli tayo mabubuhay. Lalo na yung mga Antichrist, yung mga hindi kinikilala si Kristo,
Para sa kanila, pag namatay ka dito sa mundo, tapos na ang kwento. Amen? Parang sinabi nila na tayong tao, katawang lupa lang. Wala tayong kaluluwa, wala tayong espiritu. Hindi naman po ganun. Amen? Kung ang Panginoong Jesus nga, nagkatawang tao, may espiritu, may kaluluwa, tayo pa kayang wala? Nilikha po tayo ng Diyos. Amen? Tsaka parang halimbawa, sabihin na natin gumawa ka ng kabutihan, naging honest ka kay God, naglingkod ka kay God. Nung judgment day na, biglang masasabi natin na, wala palang judgment day, wala palang Diyos, wala pala si Kristo. Puro pala kwento ng yung nangyari sa mundo. Halimbawa lang ang tanong, lugi ka? Naglugi ka ba? Kung halimbawa, pinaghandaan mo yung pagbabalik ni Kristo, tapos pagdating dun sa actual, wala pala. Sayang naman. Wala sayang. Hindi ka nalugi. Anong point po natin dito? Ang muling pagkabuhay ay isang malaking regalo ng Diyos. Kasi ang buhay po natin dito sa mundo, temporary lang. Hinihiram lang, pinagkakatiwala lang, yung pera, yung posisyon, yung pinag-aralan, yung pamilya, lahat. Ultimo ang buhay natin. Ang buhay sa mundong ito ay sandali lamang. At pwede tayong bawian ng Diyos ng buhay anytime. Wala sa edad, wala sa estado ng health. Minsan ang kamatayan dumadating unexpected. Amen. So dapat, sa bawat araw pala, ang pinaghahandaan natin ay yung talagang totoong buhay. At yun ay ang buhay na walang hanggan. Dito sa mundo, since tayo ay tao, at yung ating mata ay makasalanan, sabi nga do not live by sight, but live by faith. Kasi kung mabubuhay lang po tayo sa mga bagay na nakikita natin, ay malalayo po talaga tayo sa Panginoon. Sapagkat tayo po ay likas na makasalanan. So dapat, sigurista tayo sa buhay natin. We should be very sure tayo. Naghahanda ka sa life plan, naghahanda ka sa educational plan, lahat na yata ng plan, ginawa mo Minsan may mga ganun na magulang, nasa tiyan pa lang, ng kanilang baby, lahat na yata ng plano, magandang plano ginagawa nila, which is hindi masama. Ang masama lang, puro ka plano ng plano dito sa mundo, wala ka naman palang plano kay Lord. Samantalang ang plan ni God sa atin, napakaganda. He gave His only begotten Son, and then Jesus Christ gave His life for us sinners. Until now, even Jesus, nasa heaven siya. He sent His Holy Spirit, the Holy Spirit asking the Father to give us guidance. Yung Holy Spirit. Di talaga tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya lang, tayo lagi ang nagpapabaya sa Panginoon. We don't have time to pray. We don't have to read the Bible, time to read the Bible, to listen to this kind of Facebook Live about gospel. Why? Kasi ang mga bagay nito ay spiritual. Kaya nga, mahirap mabuhay na buhay ka physical, pero patay ka spiritual. Tinatouch ni Lord yung ating spirit. Kasi God is a spirit. So how can we understand God kung yung spirit natin, hindi natin ina-activate, kino-communicate sa Kanya? Sabi nga, isip-isip din pag may time. Oo nga, no? Bakit kaya ganito, no? Kahit makuha na ng taong lahat sa Kanya, katanyagan, kayamanan, may mga tao pa rin nagpapakamatay. Why? Because hindi naman pera, kayamanan sa mundo ang talagang nakapagpapasaya sa tao, kundi ang kayamanan mula sa Diyos. At hindi natin madidiscover yon kung wala tayong relasyon sa Kanya. Kung hindi po tayo nagre-reach out kay God. Kung nagre-reach out lang tayo kay God every Sunday, Monday to Saturday, wala. Amen. Time is gold at lahat ng oras na binigay sa atin ng Diyos, pinahiram. So, karapat-dapat lang ng bigyan natin ng time ang Panginoon. Para hindi po tayo nag-aalinlangan sa mga nangyayari po sa ating buhay.
Kapag dumadating po yung trials, we don't have doubt na kakayanin natin through God's help. Ganun po yun eh. Kaya po tayo nag-aalinlangan, nagkakaroon ng fear sa puso natin. Yung mga tipong, gagawin ko ba to? Natatakot ako eh. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos, kapag nasa puso ng tao, inaalis nito ang takot. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay pagtitiwala sa Kanya. Bakit ka matatakot sa mga problemang hinaharap mo ngayon? Mas malaki ba ang Diyos kaysa sa problema mo? Kailangan yung takot na yan mapalitan ng pag-ibig sa Diyos. Sapagkat nagsisimula yan sa pagtitiwala. At kapag natamnan tayo ng tiwala, mag-grow yan sa love. Sa unconditional love ni God. Hindi na tayo mag-aalilangan na kapag sinabi ng Diyos na bigin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Magda-doubt ka pa ba? Eh Lord, di ko kaya eh. Sama ng ginawa niya, Lord, di ko siya patatawarin, Lord. Mawawala ang fear. Mapapalitan ng love. Kasi alam natin na kinaya ng Panginoong Jesus, kakayanin din natin. Kasi kung alone lang tayo, aasa sa ating kalakasan, hindi talaga natin kaya. Pero kung kasama natin ang banal na Espiritu, walang imposible sa Panginoon. Lahat ng utos ng Diyos na narinig mo sa gospel, nabasa mo sa Bible, lahat yun assurance, ina-assure sa atin ng Diyos ng walang pag-aalinlangan na kaya nating gawin. Because I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Amen. Mindset lang. Dapat lagi natin iniisip na pinapahiram, na temporary lang lahat ng buhay, para mas napaghahandaan natin yung totoong buhay ng walang pag-aalinlangan. Yung nasasabik tayo na muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi tayo natatakot. Hindi yung lumindol lang ng konti. Lumindol lang ng konti. Tsaka na naaalala si Lord. Amen. Huwag po natin kakalimutan na muling pagbabalik ng Panginoon Yesus, parang sa panahon niya ni Noah, ang mga tao ay nagkakasiyahan, nag-aasawa, busy sila. Hindi na alam, babaha na. Magugulaw na ang mundo. Ganun din po nangyayari sa atin ngayon. Masyado tayong busy sa mga trabaho natin, sa mga bagay-bagay na hindi naman may kaugnayan sa Diyos. Tapos biglang boom! Darating na pala ang Panginoon. So, anong gagawin natin? Handa ba tayo? Saka pa lang ba tayo kukuha ng Bible? Saka pa lang ba tayo makikinig ng gospel? Saka pa lang ba tayo magpapatawad ng ating kapwa? It's too late. Kapag inabutan tayo sa ganyang pagkakataon, sasarado na ang pinto ng langit. At kahit sabihin natin, Panginoon, Panginoon, hindi na tayo makakapasok. At sasabihin sa atin ng ating Diyos, sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka sa harapan ko. Doon ka sa impyerno. Kaya itong bawat araw na ito, sabi nga, each day, do your best. Perform well. To serve God. To love God. Kasi we never know kung darating pa yung November 26. Natin alam kung darating pa yung 2024. So, kailangan ko ano man yung problema mo ngayon, yun lang harapin mo ngayon without any doubt. Amen. Napakahalaga ang pagtitiwala sa Panginoon. At yan nga po yung tungkol sa muling pagkabuhay. Walang 100%. Hindi po tayo dapat mag-ilalangan. Totoo po yan. Amen. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos, gusto nating makasama ang Diyos, kailangan paniwalaan at paghandaan po natin yan. Amen. So, ang mga Saduseyo, hindi sila naniniwala na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya tinanong nila, sabi niya ng mga ito, ay nagdagda daw po si Moises ng ganitong batas. No? May batas kasi noon eh. Maraming batas na umiiral sa panahon ng Panginoong Jesus. Na kinontra ng Panginoong Hesukristo. Isa na doon ay yung tungkol sa kapag halimbawa ang isang lalaki
ay nag-asawa at hindi sila nagkaanak, tapos namatay yung lalaki na wala silang anak, obligado na yung asawa niya ipakasal doon sa pangalawa niyang kapatid. If the same case will happen, wala pa rin silang anak doon sa second husband niya, sa third, 7. 7 yung binanggit dito sa gospel na kapatid nung original niyang napangasawa. Lahat yun napangasawa niya. Lahat yun namatay. Wala talagang anak. O kaya, mahalin niyo mga anak niyo, ha? Dahil ang anak ay regalo mula sa Diyos. At mga anak, mahalin niyo ang inyong mga magulang sapagkat ang inyong mga magulang, si nanay at si tatay, ay co-creator ni God. Para na rin pangalawang Diyos niyo ang inyong mga magulang. Kaya pag matanda na si nanay at si tatay, ha, huwag niyong pababayaan. Huwag niyong dadalhin sa bahay ampunan. Alagaan nyo, sapagkat yan ay may reward. May malaking biyaya yan sa Diyos kapag nag-aalaga ka ng iyong matandang magulang. Hindi yung 7 kayo, 10 kayo magkakapatid. Pagkatapos pinagpapasapasahan nyo lang yung mga magulang nyo pag matanda na. Masama yun. Masama yun. Hindi ba? Kaya mabuti o naging masama ang magulang mo sa'yo, inutos ng Diyos na ibigin mo ang iyong magulang. Walang reason. Hindi, baling ko lang nanay ko, tatay ko, kasi ganito siya, hindi. Kung yung kapwa nga natin, sabi ni God, love your enemy, how much more pa kaya ang ating mga magulang? Co-creator sila ng ating Panginoon. Kung wala ang mga magulang, diba? Wala tayo. Amen? So, huwag kang mag-alinlangan sa utos ng Diyos na ibigin ang mga magulang, ang ama't ina. Amen? So, ganun po yung nangyari sa kwento. Ngayon po, dumati po yung time na yung babae naman ang namatay. So, mula sa una, asawa niya hanggang sa 7, napangasawa niya po lahat, at namatay lahat yung 7. Hindi po siya nagkaanak. Amen? Blessing talaga ang anak. Amen? Pero kung sakaling wala kayong anak, kung mawala ng pag-asa, no? Time will come. Kahit nga sabihin natin habang wala pa kayong anak, pwede naman kayo mag-ampon. Aba, ang pagmamahal, pagkakaroon ng anak ay hindi lamang sa natural na paraan, kundi sa puso. Amen? Dami kaya diyang bata na gustong dapat nating tulungan ampunin. At kung halimbawa, buntis ka na hindi sinasadya, huwag mo ipapalaglag yung anak mo. Ipaampun mo na lang sa iba kung di mo kayang buhayin. Kasi ang buhay ay mahalaga. Huwag tayong mag-aalinlangan na ang buhay ay mahalaga. Amen po. So, namatay ngayon yung babae. Ngayon, ang tanong ngayon ng mga nagtanong sa kanya, ano ngayon po sa muli po bang pagkabuhay? Sino magiging asawa niya? Sa 7, pinakasalan niya lahat. Kamusta na ba mga Mr. at Mrs.? Yung mga pinakasalan nyong babae, na niligaw-ligawan nyo noon, na sinamba-samba nyo noon, na binibigyan nyo lagi ng love letters, na talaga namang sa dinami-dami ng lumigaw sa kanya, kayo yung sinagot. Kamusta na ang relasyon ngayon? Amen? Hindi yung pang 7 asawa nyo, no? Yan yung una nyong asawa. At sana huli na. Amen? Nag-aalinlangan na ba ngayon si Mrs.? Bakit kayo nagbago sa kanya? Nag-aalinlangan na ba kayo kung bakit nagbago si Mrs.? May diferensya. Amen? Na kayo mag-asawa, dito pa lang sa mundo, enjoy nyo na ang marriage life nyo. Kasi sa langit, wala nang kasalan. Wala nang boyfriend. Amen? Na dapat kung kayo ay mag-asawa, sabi nga, isinumpa nyo sa harap ng dambana, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, till death do us part. Na-enjoy nyo pa ba yung marriage life nyo ngayon? Or, madami ng pag-aalinlangan. Di ba? Marami ng doubt. Bakit ka umuwi ang gabi? Saan ka nang galing? Ang dami ng doubt ni Mrs., no? Amen? Ang foundation ng love ng mag-asawa should be trust. Pag nawala na yung trust na yan, manlalamig. Wala ang pag-ibig. Pero pag nawala yan, ay babalik ba? Yes. Sabihin mo nga nawala yung pag-ibig mo sa asawa mo, pwede yung maibalik sa pamamagitan ng pagkikipagrelasyon mo sa Diyos.
Kasi kung nawalan ka na ng feelings sa asawa mo, i-replace mo si God. Makipagrelasyon ka sa Diyos. Magkaroon ka ng oras sa Kanya, ng pagbabasa ng Bible. Time will come na mismo ang Diyos ang magbabalik ng dati mong pagmamahal sa iyong asawa. Amen. Kasi bawat tao, meron talaga tayong partner in life. Kaya ginusto man niya natin o hindi, bigay sa atin ng Diyos. Yan. Na dapat nating mahalin, paglaban. Amen. Ba't ko po nababanggit ang mga ito? Kasi tungkol nga po sa pag-aasawa, no? Yung tungkol sa pag-aasawa ang gospel natin. Pero bago tayo pumunta doon sa mas malayo, sabi nga, pagdating ba sa langit, meron pa ba? Mag-aasawa pa ba? Sino pa ba talaga yung asawa natin? Wala na nga po. Kaya dapat dito pa lang sa mundo, enjoy na natin ang ating mga mister at ang ating mga misis. Kung tutusin, hindi ako naniniwala doon sa salitang 27 years na kaming kasal, 30 years na kaming kasal, 50 years na kaming kasal, magkaibigan na lang kami. Kapatid, mali po yun. Dapat, habang tumatagal kayo sa pagsasama nyo bilang mag-asawa, dapat mas lalong lumalalim yung pagmamahalin nyo sa isa't isa. Which is nakikita ng inyong mga anak. Amen. Kesa yung lagi na lang nakikitang nag-aaway kayo, nakikitang lagi na lang kayo nagsisigawan, nagmumurahan. Amen. So, ano po bang sikreto para magtagal at mas lumalim ang pagmamahalan ng mag-asawa? Alam niyo kung ano? Pagpapatawad. Kasi along the way na inyong pagsasama, meron at merong magagawang kasalanan ang partner nyo. At anumang kasalanan yun, maaari yung maka-offend sa'yo. Kasi dalawang tao po kayo na pinagsama, magkaiba ng paniniwala, magkaiba ng kinalakihan, pinag-aralan. Ultimo yung color eh. Anong gusto niyang color, anong gustong color mo, ulam, magkaiba. Pero you decided, both of you, na magpakasal at magsama sa isang bubong. So, kailangan si Kristo ang nasa center ng relationship nyo para magkasundo kayo, para magkaroon kayo ng pagbibigayan, ng pag-uunawaan, ng pagpapatawad. Makinig ang may pandinig. Forgiveness is the key to a successful marriage. Kapag hindi po tayo marunong magpatawad sa mga pagkukulang ng ating partner in life, ng ating asawa, we are talking yung kasal, hindi po tayo particular sa mga live-in o doon sa mga hindi kasal o doon sa mga may asawa na tapos nakisama sa iba. Kasal. Kasi yung hindi po kasal, mortal sin po maituturing po yun sa Catholic faith. Amen? Forgiveness. Kasi pag wala ang forgiveness, nandun yung pride. Kaya marami pong hiwalay na mag-asawa because of pride. Hindi na tayo magkasundo, ayoko na sa'yo, hiwalay na tayo. That's selfishness. Sorry for the word, ha? Selfish ang mag-asawa na naghihiwalay na hindi mo na iniisip ang maiisip ng kanilang mga anak. Of course, in every rule, there's always an exemption. Kung binubugbog ka na o diba? Pero kailangan natin ng legal na kasulatan para mapawalang bisa ang kasal, saka palang pwedeng magpakasal uli. Pero hanggat kasal ka at naghiwalay kayo, kapatid, decision mo yan. Ginamit mo ang free will mo. So, stay single dad, stay single mom. Hindi na nga kayo magkasundo ng original mong asawa, kukuha ka na naman ng ibang partner. Tapos kayo yung nagkasundo ng partner mo na hindi kayo kasal. Hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga mga kabataan, mga anak, sabihin nyo sa mga anak nyo, bago ka magpakasal, itanong mo muna sa iyong sarili, kaya ko bang mahalin ang taong pakakasalan ko kahit siya'y mang babae, kahit siya'y mang lalaki, kahit siya'y mawalan ng trabaho, kahit siya'y mabaldado, kahit siya'y, hindi yung pinapakasalan natin kasi gwapo, maganda, mayaman, matalino.
sa buhay mag-asawa, kailangan handa nating ipagtanggol ang ating partner. Kasi, di ba sabi nga, ngayon, kayo ay iisa. Ang mag-asawa ay iisang katawan na lamang. Hindi na sila bukod. Kaya dapat kapag nasasaktan yung asawa mo, mas nasasaktan ka. Amen. Kaso ang nangyayari sa panahon ngayon, nagkakasakitan na. Because of pride. Ano lang naman yan sa buhay mag-asawa, is either pride or is either humility, the forgiveness. But I will tell you, hanggat nandun yung pagpapatawad mo sa partner mo, hindi kayo maghihiwalay. Amen. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Dapat nga, pag nagkakasala yung asawa mo, mas maawa ka sa kanya. Kasi meron siyang spiritual na karamdaman. Nang bababae siya, maawa ka sa kanya kasi nasa stage siya ng sin. Hindi yung nagbababae, sige, bahala ka dyan sa babae mo. Dito ako sa mga anak ko. Kapatid naman, dapat yun, ipinaglalaban mo yung karapatan mo. Legally, spiritually. Amen. Hindi pa babayaan mo na lang. Naligaw na nga ng landas, pinagtatabuyan mo pa. Amen. Hayaan mo na yung Diyos gumanti sa kanya. Hayaan mo na yung Diyos na magparusa sa kanya. Amen. Kung sinaktan ka, di ba? Hayaan mo na. Ang utos lang sa atin ng Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa. Kasi pag iniibig natin ang ating kapwa, iniibig natin ang Diyos. Amen po. And of course, yung bunga ng inyong pagmamahalan. Kawawa naman. Alam nyo, mga bata, hindi lang sila nagsasalita. Pero deep inside, sa puso nila, kung pwede nilang sabihin na, gusto ko ng kumpletong pamilya. Gusto ko ng kumpletong, original na pamilya. Amen. Kapag ang pamilya ay buo, hindi broken, paglabas niyan, buo pa rin sila. At talagang tinatarget ng Diablo ay yung mag-asawa. Mag-asawa. Kapag nasira niya ang mag-asawa, sira ang pamilya. Kaya dapat nagkaroon tayo ng strong bonding with the Lord. Yung bang tipong pag nag-aaway kayo at hindi na kayo magkasundo, ang referee nyo salita ng Panginoon. Hindi tayo magkasundo ito pinagtatalunan natin Teka muna. Ano ba sabi ng Diyos? Kapag sinabi ng Diyos na lahat ng inyong gawin nyo na parang hindi kayo sa tao naglilingkod kundi sa Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon ng salita ng Diyos magkaiba tayo ng pananaw. Sundin natin. Amen. Kaya napakahalaga sa buhay mag-asawa na si Kristo ang namumuno. Siya yung boss, hindi yung asawa, hindi yung lalaki. Ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Mga lalaki, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. At anong sabi naman sa mga lalaki? Mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Iniibig ba natin ang ating mga asawa? O meron tayong tinatawag na pamantayan? Ay, mamahalin lang kita pag ganito ka. Pag ikaw wala sa kriteriya ko, hindi na kita mahal. Amen? Ba't mo pa pinakasalan? Kay maliman o hindi na napakasalan mo yung asawa mo na yan. Wala ka na magagawa. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, asawa mo na yan. Siya na dapat ang pinakamagandang babae sa mata mo. Siya na dapat ang pinaka-sexy na babae sa mata mo, kahit mataba na siya ngayon. Amen. Dapat, habang tumatanda kayo, magkatabi kayo sa pagtulog. Hindi yung kanya-kanya kayong kwarto. Ano, magkaibigan kayo? Time will come na maghihiwalay din naman kayo Mamamatay ang isa sa inyo o both of you Why don't you enjoy the marriage life na ina-enjoy sa atin ng Diyos? Amen. Mahalin mo ang asawa mo. Kung wala yung asawa mo, wala kang anak. Biyaya nga yan ng Panginoon Nakapangasawa ka na isang babaeng pwedeng magkaanak. Hindi ka mukha nung dito sa ating gospel na hindi talaga magkaanak. 7 asawa na wala pa rin talagang anak. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang mga anak? Ako, ilang beses akong nanganak. Isa, normal, ang hirap.
Talagang tama, mga lalaki ha, makinig kayo. Talagang tama na kapag nanganganak ang babae, parang yung kanyang paa nasa hukay. Pangalawa, normal na naman. Ang hirap. Para ba pag umiri ka, lumalabas lahat yung laman loob mo? Pangatlo, nasisaryan ako. Amen. Mas gusto ko pa ang normal delivery kaysa cesarean eh. Kasi ang normal delivery, walang tahi. Kayo nga ngayong mga anak, mga lalaki, ha? Sabay gano'n. Kayo ang mga anak. Kayo magdala ng 9 na buwan na baby. Kayo yung maglihi. Kayo yung hiwain sa tiyan, sa cesarean section. Kayo nga. Kayo ang reglahin. Mahirap ang part ng babae. Kaya dapat nauunawaan nyo na yung anak na meron kayo ngayon, dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, dyan sa asawa na ibinigay sa'yo. Kaya kung tatanungin ka, sino bang mas mahal mo? Asawa mo o mga anak mo? Kapatid, dapat sagot mo asawa mo. Kasi wala pa yung anak mo, kayo unang nagmahalan. Hindi yung pag nandyan yung 1 anak, 2 anak, 10 anak, nawawala na yung pagmamahal sa asawa. Eh yung asawa ang nag-aalaga, nagdidisiplina, nag-budget. Tapos, hindi niya i-appreciate ang asawa niyo. O kayo ng mga babae. Kung paano kayo niligawan ni Mr. noon. Dapat i-maintain niyo yan. Magpaganda pa rin kayo. Hindi yung uwi yung Mr. niya, may paksiw kayo. Paksiw na nga yung ulam, may paksiw pa kayo. Hindi ba? Dapat tayo mga babae, i-maintain din natin ang ating kagandahan. Para pag nandiyan si Mr., di ba? Ang ganda ng tingin. Hindi yung nagmumukha tayong losyang. Eh kaya tumitingin niya sa ibang babae. Pero ang lalaki talagang nasa Panginoon, kahit magandang babae, sexy babae nakita niyan, wala yan. Ikaw, naasawa niyang pinakamaganda. Amen. Yun ang sinasabi ko na enjoy natin yung marriage life natin. Natural lang na nag-aaway. Parte yan ng mag-asawa. Pero hindi natural, yung away kayo ng away, pagkatapos, hindi niyo sinusunod ng Panginoong Jesus. Samantalang siya ang dapat na mag-ayos. Sabi po sa Marcos, chapter 10, verse 9, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya kung ngayon nasa state ka na nakikisama ka sa hindi mo asawa, kapatid, i-give up mo na. Kahit may anak na kayo, kung kinakailangan mo buhayin yung anak mo para mabuhay ka, gawin mo na. Kasi hindi ka maililigtas niyang number 2 mo. Yung kinakasama mo na hindi kayo legal na kasal. Kaya sabihin na natin na hindi sila magkasama ng original. Kapatid, mortal sin yan. At araw-araw, minuminuto, nabubuhay ka sa mortal sin. Dami-daming babae sa mundo. Bakit yung babae ngayon ang pinakasalan mo? At sa dami-dami din naman ng lalaki sa mundo, ba't ikaw yung pinakasalan? Amen. Pagpapatawad. Subukan mo. Ano ba yung pagkukulang ng asawa mo? Tawarin mo na. Hindi na ba yung anak nyo? Biro mo, ilang beses niya iniaalay yung buhay niya para sa'yo, para magkaroon ka ng anak. Pag yung pagpapatawad, ibigay natin sa ating partner. Wow, si Kristo nga binigay ang kanyang buhay sa ating mga mulang niya, sa ating mga makasalanan. Dahil mahal niya tayo. Tayo pa kaya hindi magmahal sa ating kapwa, lalo na sa ating asawa. Amen. I-enjoy natin ang buhay natin mag-asawa. Kasi nga, one time, big time lang yan. Hindi na yung mauulit sa kabilang buhay. Amen po. Hindi tayo ililigtas ng partner natin ngayon na hindi natin legal na asawa. Kapatid, ito po yung salita ng Panginoon na hindi ito pag-judge. Kasi nga, ang nangyayari po ngayon sa mundo natin, parang regular na or normal na yung asawa sa asawa na hindi talaga kasal, o yung premarital sex, o yung live-in, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. As sa Catholic faith po natin, kailangan kasal sa simbahan, hindi lang kasal sa huwes. Kung kasal kayo sa huwes, fine, very good. Pero dapat kasal kayo sa simbahan.
Kasi, kailangan na merong basbas ng simbahan ng pagsasama. Hindi man kinakailangang mahal eh. Ang importante, kausapin yung pare, magpaset kayo ng araw, kumuha kayo ng isang ninang, kasal kayo. Hindi naman yung pabonggahan eh. Kung sino pa nga minsan ng bonggang kasal eh, makikita mo, hiwalay. Amen. Mahalin niyo yung asawa niyo. Ngayon, dyan, halikan niyo. Yakapin niyo kasi dari katingantay. Hindi niya mayayakap. Hindi niyo na yung mahahalikan. Puro memories na lang ang maiisip niyo. Kaya hanggat nandiyan pa yung asawa niyo, ipakita niyo sa kanya na, mahal kita. Maging sino ka man. Hindi ba? Mahal kita. No matter what. The quality of your love should be the quality of love of God to us. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. But there is a new commandment. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. The unconditional love. Yan dapat ang pag-ibig natin sa ating mga asawa. Hindi yung mahal kita kasi. No, mahal mo siya kahit ano pa siya. At kapag siya'y nadadarang sa tukso, nadadarang sa pagkahinaan, yan ang time na aayuda ka. Hindi yung iiwanan mo siya, judge mo siya, sisigawan mo siya. Amen. Sinasapian na nga ng demonyo eh. Anihin mo pa, itutulak mo pa sa kabit niya. O sa bisyo niya. Amen. Ang buhay natin, ang buhay mag-asawa, kung tutusin, mahirap at masarap. Pero magiging masarap naman yan kung nandoon ang Panginoong Jesus. Sapagkat siya, ang Panginoong Jesus ang magiging gabay eh. Kaya nga, ang sabi sa atin ng mga magulang, palakihin natin sa aral ng Diyos ang ating mga anak. Amen. Pwedeng mag-asawa muli pag patay na yung asawa mo o pag talagang legal na kayong hiwalay. Pero hanggat wala yung legality na yan, kapatid, yung sabi ko sa'yo, pag namatay ka ngayon, impyerno ka agad ang bagsak mo. Kasi mortal sin yan sa ating mga Katoliko. Hindi nga tayo pwede mangumunyon eh kapag tayo hindi kasal sa simbahan. Kailangan nating ihingi ng tawad, kailangan nating magpakasal. Kaya talagang hindi biro ang pagpapakasal. Hindi talaga siya biro. Kasi andun talaga dapat ng sakripisyo, pagtanggap sa yung partner. Amen. So yan yung marriage life dito sa mundo. Kaya nangungusap ang Panginoon sa atin na kamusta na ba yung relasyon natin sa ating asawa? Ayusin natin hanggat may panahon pa. Mahalin natin yan kahit kulubot na, kahit mataba na, kahit maputi na ang buhok. Amen. Asawa mo yan. Asawa mo yan. Dumadating kasi ang panahon na sa mag-asawa, meron silang mga kandila na may apoy. Yung isa, aandap-andap na yung apoy, pwede nang mamatay. Yung isang kandila ng asawa, naglalagablab, di bibigyan niya ng apoy yung kanyang partner para maglagablab din. Ang mag-asawa nagtutulungan, hindi sila nag-iiwanan. Dadaan at dadaan sa pagsubok ang buhay mag-asawa, pero dapat handa nila ipaglaban ng isa't isa. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Kung ayaw mong niloloko ka ng asawa mo, huwag mo siyang lokohin. Kung ayaw mong sinasaktan ng asawa mo, huwag mo siyang sasaktan. Kung ayaw mong saktan ka ng asawa mo, huwag mong gawin. Diba? Universal rule yan. Amen? Kung talagang hindi na kayo magkasundo eh. Pangatawanan mo yung pakikipaghiwalay mo. Manatili kang single dad, single mom. Kasi kasuhin mo na lang yung mga anak mo. Hindi kukuha ka para uli ng ibang babae na hindi mo naman legal na asawa. Niloloko mo lang yung sarili. Niloloko ka ng dyablo. Makinig ang may pandinig. Hindi porke nagmamahalan kayo ng totoo, kalugod-lugod na yun sa Diyos. Matalino kaya si Satanas? Alam ni Satanas na ginagamit ng Diyos ang love. That God is love.
Eh, huwag natin kakalimutan na mayroong bawal na pag-ibig. Amen? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, bawal po yung pag-ibig. Hindi porke ginagawa ng marami, nakikita natin sa social media, okay na. Kaya ang kinakailangan nga pong makinig tayo ng salita ng Panginoon dahil maraming ginagawa na ngayong kasalanan ng tao na hindi okay sa Diyos. Amen? Nakakataas ng balahibo na makikita mo sa social media na may magko-comment na lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagmamahalan, tapos sasabihin pa na nag-comment, God bless you. Kapatid, huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon to bless those relationships. Oo, wala silang sinasaktan ibang tao, pero sinasaktan nila ang Diyos. How can reproduce a man and a woman and a woman? Paano tayo dadami sa mundo? Naubusan na ba ng lalaki at ng babae sa mundo? Amen. Eh kung talagang walang-wala na, ay andyan ang Panginoon, no? Siya na lang ibigin mo. Hindi ka pa niya lulukohin. Amen. Pero hindi pwede na last resort si God. Dapat number 1 siya. Bigyan mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kasi, yung pag-ibig natin sa Diyos, pag alis ang alinlangan yan, at gusto ng Diyos, siya lang yung mahal mo. Siya lang, wala nang iba. Saka pala yung magbubunga ng pagmamahal mo sa sarili mo, sa kapwa mo. Diba? Eh, ikaw ang mahal mo yung asawa mo, mamamatay din naman yan. Eh, paano ka na? Iyak-iyak ka na dyan. Wala man ang lahat sa atin, dapat lagi. At ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay parang pagpatakasal. Alam niyo po yun. Kaya dapat hindi siya kinakatakutan. Ang ikakasal tayo, darating ang Panginoong Hesus, siya yung pakakasalan natin. Pakakasalan niya tayo. Dadalhin niya tayo sa heaven. Amen. E paano tayo papakasalan ni Kristo? Kung yung mga pinagkagagawa natin dito, hindi makalangit. Ito yung mga bagay na hindi natin madalas marinig sa mga gawain, sa mga magulang, na ngayon, kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos, masakit man pakinggan, pero alam mo yon, okay lang yan. Kung ang sugat nga natin, di ba, pag nasugatan tayo, yan yung nilalagyan ng alcohol, kinukuskus, tinatanggal yung dumi, yung mikrobyo, para ano? Para gumaling. Kaya na salita ng Panginoon, masakit ang katotohanan, tinatamaan tayo. Pero hindi tayo para i-judge, kundi para tayo ayusin, paggadingin sa ating mga espiritual. Kaya mga magulang, kung may mga anak kayo nasa ganyang sitwasyon, pangaralan nyo, responsibilidad nyo yan. Hindi yung inaano nyo pa, yung tawag dito, pinapabayaan nyo pang magpatuloy sa ganyang pagkakasala. Amen? Magiging sanhi pa kayo ng pagkakasala. Yung sasabihin nyo na, ay tanggap ko yung anak ko kasi ganyan. Sino ba namang magulang hindi tatanggap sa anak kahit ano pa siya? Pero hindi naman ganyan din ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, ayusin mo kung anong mali. Ngayon, kung talagang ayaw sumunod, pananagutan na niya yun. At least may ginawa kang parte. Eh kung hindi mo ginawa, ano na nangyayari, no? Sabi ko nga sa inyo, iba na ang kasalanan ng tao ngayon, evil generation tayo Ay dati ang problema lang natin babae tsaka lalaki, naghihiwalay ngayon, pinoproblema na rin natin yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, naghihiwalay. Kapatid, tama na yung problema, lalaki-babae, no? Sobra-sobra ng problema yan sa lipunan. At tsaka yung naghihiwalay sila, nagtataksil. Dadagdag pa tayo, pati ang mga karapatan nung, di ba, iba na ngayon ng mga tao yung karapatan nilang tanggapin sa lipunan. Okay, tanggapin. Pero, lahat tayong makasalanan Ang ayaw talaga sa atin ng Diyos, yung ginagawa nating kasalanan. Yung bang lalaki ka, gusto mo magpa-sex change, gawing babae. Yung lalaki dapat ang itsura mo, gusto mo maging babae, gusto mo nababuk mo, gusto mo maging sexy. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos sa ganyang pamamaraan Kaya nga sabi sa Diyos, flesh versus spirit. Mapaglalabanan natin yan. I-give up lang natin yung ating sariling gusto. Diyan tayo nagkakaproblema sa free will Kaya nag-aalintangan tayo pag naririnig natin ang gospel Amen. Hindi naman natin madadala. Anong gagawin mo? Sige, nagsunod mo yung gusto mo. Nararamdaman ko, eto ako Yan ang pakiramdam mo. Ang pakiramdam ng Diyos. Kasi kailangan mabuhay po tayo ayon sa gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos. Hindi gusto natin. Kasi mga gusto natin, usually, palpak yan. Makamundo yan. Amen.
Sorry po sa tatamaan, pero ito po yung katotohanan. Lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos para mag-asawa at magparami. Beyond that, hindi na utos po yan ng Diyos. Gawa na yan ng tao. Ano pang ginagawa ng mga tao ngayon? Nandiyan nagdi-discover na mga scientists sa mga test tube baby, ng mga surrogacy mother. Amen. Kahit sabi mo pang surrogacy yan, na hindi kayo nagtalik actual, kasalanan pa rin yan. Kasi, yung punla ng iba, ilalagay mo sa punla ng iba, hindi mo naman asawa yun eh. Kaya nga sabi ko, kung hindi kayo magkaanak, mag-ampun kayo. Amen. Iba na kasi ang tao ngayon. Darating ang panahon na hindi na susundin ng tao ang utos ng Diyos, kundi gugustuhin na ng tao na eto yung gusto ko. Gusto ko. Kaya mag-iingat po tayo sa social media. Yung mga nakikita po natin mga social influencer, be careful. Kailangan ibase natin, tama ba yung kanyang finifeed na information? According to God's word ba? Amen. Eh kung kakatuwiran nila na wala naman kami tinatapakan tao, tumutulong kami. Wala kang tinatapakan tao? Sige. Pero ang Diyos, tapak na tapak nyo. At hindi manghuhusga ang mga taong ginagamit ng Diyos, ang pare, ang preacher. Hindi. Eh di sana sabihin nyo na, si Kristo manghuhusga yan. Judgmental yan. Eh kasi pinapangaral niya mabuting balita eh. Para hindi tayo mag-alinlangan eh. Kasi ang dami nating pag-aalinlangan eh. Na kapag may problema tayo, punta tayo sa drugs, sa masamang barkada, hindi tayo nag-aalinlangan tayo. Kailangan sa Diyos tayo lumalapit. Kasi 100% walang pag-aalinlangan ng salita ng Panginoon. Kung isa sa buhay lang talaga natin na susundin. Kaya nga, evil generation. Ang ating generation ay high-tech. High-tech na ang paggawa ng kasalanan. Ang mga panunood ng mga pornografiya sa social media, isang pindot mo lang, makukuha mo na. Eh kung wala tayong attachment kay God, madali tayong makukuha. Amen. Ang dami tungkol sa mag-asawa na nangyayari ngayon sa mundo. Divorce. Sa Pilipinas, ipatupad na yung divorce, kapatid. Narinig mo yung sarili mo? Bakit? Kasi gusto mo na makipaghiwalay sa asawa mo? Amen. Tayo na nga lang walang divorce, tapos gusto pang ipasa. Amen. Yung contraceptive nga, napasa na eh. Samantalang kung pagbabasihan natin sa paningin ng Diyos, hindi dapat ginagamit ang contraceptive. Dapat natural. Like calendar. Amen. Pati ngayon, divorce, paghihiwalay, gusto isa batas. Gusto na sa Pilipinas. Dapat ipanalangin natin na huwag itong matuloy. Kasi wala pang ang divorce, ang dami na naghihiwalay, ang dami na nagtataksil. Di mas lalo na pag may divorce. Amen po. Lalong lalakas ang loob ng mga lalaki, mga babae. Never compare your wife to another. May katangian ng asawa mo na wala ang iba. Pumokus ka sa magandang ugali ng asawa mo. Mahalin mo yung kanyang mga kahinaan. Asawa mo yan. Ibinigay mo ang iyong pangalan sa kanya. Binigay mo yung sweldo mo sa kanya. Binigay mo ang karapatan mo sa kanya. Tapos titingin ka sa ibang babae. Eh, huwag ka na mag-asawa kung ganun din naman. Kung hindi ka pa handa mag-asawa, ano mag-asawa? Eh, premarital sex nga, kasalanan na eh. Pakikipagtalik sa hindi mo asawa eh. Yung pa kayang, di ba? Hindi mo asawa, sisipingan mo. Ang tumingin ng mahalay sa isang babae ay nagkakasala na. Sabi ng Panginoong Jesus. Tingin pa lang, isip pa lang. Amen. Nag-create ka na ng sin. Kaya napakahalaga na itong gospel na to, nire-remind tayong mga may asawa at sa mga mag-aasawa pa lang na ang pag-aasawa, sabi nga, hindi kaning mainit na isusubo. Pag napaso, iluluwa. At kung may asawa ka ngayon, please, sabi ng Panginoon, mahalin mo na. Konti na lang yung panahon na magkakasama kayo eh. Siya lang talaga, wala ka na magagawa. Ang magagawa mo lang, tanggapin siya, patawarin siya, mahalin siya, i-date siya. Date mo naman kahit sa lugawan.
Hindi ka mukha nung binata kayo eh. Parang hindi ka mabubuhay pag di mo nakita ng isang araw eh. Binibigay mo lahat ng regalo eh. Mapasagot lang. Amen. Kaming mga babae, kamukha ko, Mrs. Married na ako for 27 years. Napaka-appreciative ko. Hindi mo ako kinakailangan bilang ng mamahaling bagay. Simple lang. Na-appreciate ko na. Ngitian mo lang ako. Masaya na ako. Amen. Happy wife. Happy life. Kapag masaya ang asawa mo, masaya ang buhay niyo. Pero kung kinukonsumi mo yung asawa mo, konsumisyon din ang magiging bunga niyan. Amen. Yung mga ibang babae, pleasure lang, pagkatawa ang bibigay sa inyo yan. Yung asawa nyo, hindi. Family matters. Sabi nila, mas marami daw na nagtataksil na lalaki kaysa babae. Hindi ako niniwala. Kasi daw ang lalaki, prone sa tukso. Kasi wala daw mawawala. Pag ang babae nagtaksil, may mawawala. Hindi. Pareho lang. Bakit? Kapag may isang lalaking nagtaksil, siyempre hanap siya ng partner. Isang pares na sila. Kapag isa na naman ng lalaki, naghanap na naman ng partner, sa hindi niya asawa, dalawang pares na yan. So, pareho lang ang ratio. Hindi mo naman masatawag na pagtataksil kung mag-isa lang yung lalaki. Amen? Kaya nga binibigyan ng sinusolve ng God yung problema ng lipunan, yung problema natin sa ating mga asawa. Kulang na kulang tayo sa spiritual pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya masama na yung tingin natin sa ating partner. Hindi na maganda. Nawawala na yung ganda. Hayaan nyo na kapag sa huling sandali ng buhay ng inyong asawa, yung last breath, sabihin mo sa asawa mo na mahal kita hanggang kamatayan, hanggang sa kabilang buhay. Amen. Amen. Mag-amen kayo. Mga lalaki, mag-amen kayo. No. Hindi kasi madali ang buhay. Nanay, yun sa'yo lahat. Sabi nga, ang profession, housewife Buti pa pag nurse yung asawa nyo, trabaho nyo nurse, doktor, teacher. Meron pa nga pagkatapos ng doktor, teacher, pag galing sa trabaho, pagdating sa bahay, housewife naman. No? Ang hirap. Kahit sabihin mo nasa bahay ka lang, wala kang trabaho. Ang daming responsibilidad. 24 hours on duty. Tapos hindi nyo mamahalin yung asawa nyo. Hindi nyo malang bibigyan kahit teacher ng bulaklak. Amen. Pananagutan natin yan sa Diyos. Pananagutan natin yan sa Diyos. I-share nyo tong gospel na ito. Para yung mga Facebook friends nyo na nagbabaliwala sa asawa nila, marinig nila na ayaw yan ng Panginoon. Amen. Yan ang ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga apo. Hindi yung hiwala, yung kapag hindi kayo nagkasundo, hiwalay Kaya dapat alam nyo sa simbahan, alisin na yung mga, yung mga vows, yung mayroon pang binabasa na love letter, yung babae at lalaki na, sweetheart, I will love you nung makilala kita. Tanggalin na yan, wala naman dati yan Ang dami yung mga promises sa harap ng tao na, nung makita kita, napaibig mo na ako, ganyan. Pagkatapos, ilang buwan lang, ilang taon lang, nagbabangayan na, murahan na, wala na yung vows. Yung pagsasabi mo lang ng I do sa partner mo nung kinasal kayo, tinataka na yun ng Diyos na commitment mo for lifetime. Kaharap ang Panginoon. Hindi ka sa tao nangako ka sa Diyos. Kaya pag naghihiwalay kayo, direct nyo yung commitment nyo sa Diyos. Hindi naman tayo pipigilan ng Panginoon Kasi may free will tayo. But we should use our free will to glorify God. Amen. Eternal life. Punta naman tayo sa eternal life Kasi di ba pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang impyerno, binabanggit sa Bible na dagat-dagatang apoy,
mga uod na hindi mamamatay, araw at gabi papahirapan. Pero ang langit, hindi inilarawan kung anong itsura sa Bible. Sabi po sa 2 Corinto, chapter 2, verse 9, hindi pa nakita ng mata, hindi pa na rinig ng tenga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Is a reward, is a surprise, is a big surprise. Maaring lahat ng magandang lugar nakita mo na sa mundo, napuntahan mo na. Maaring lahat ng magagandang tunog, awitin, kanta, narinig mo na. Maaring lahat naisip mo na, scientist ka na nga, na-invento mo na. Lahat ng bagay na pwedeng isipin. Pero yung hinanda ng Diyos na langit, walang makapagsasabi kung ano talaga itsura nun. Kasi sorpresa yun sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Yung pagdating mo sa langit, ito pala yung itsura ng langit. Hindi ko ito nakita sa sa mundo. Amen. Ganito pala. Paano natin makikita yun ng actual? Kung puro maka-demonyo, maka-impyerno yung ginagawa natin dito. Sinasaktan mo yung asawa mo. Hindi nga siguro physical, pero spiritual, emotional. Sinasaktan mo. Amen. Mananagutan natin yan sa Diyos. Eternal life. Sabi nga merong kingdom, yung mga nakaraang gospel, ang sabi, Panginoong Yesus, paano po ba makakamta ng kaharian ng Diyos? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula na ngayon. Hindi kinakailangang judgment day nasa heaven na para makita mo yung kingdom of God. Dito pa lang sa mundo, buhay pa tayo ngayon, mula sa puso natin, nagsisimula na ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos. Kapag ang Diyos ay tinanggap mo, nagsisi ka ng kasalanan mo, gumagawa ka ng mga kabutihan, dahil sa tulong ng Diyos, nagsimula na, nandyan na ang paghahari ng Diyos. Spiritually. Hindi yung kaharian na maraming pera, mga hari, kayamanan. Hindi yan ang kingdom. Ang mga bunga ng banal na espiritu, dyan naghahari. Kaya di ba kahapon, our body is a temple of the Holy Spirit. Kailangan ang Diyos ang naghahari dyan. Para makantam natin yung eternal life. And, kung merong kingdom of God na hindi na kinakailangan mamatay ka at mapunta sa langit para makita mo yung kingdom of God, which is surprise, na dito pa lang nararamdaman na natin yung kingdom of God because yung nag-activate na yung ating spirit to God. Ang eternal life, yan ang bunga ng kingdom of God na sa puso natin. Ano ibig ko sabihin? Akala natin na ang eternal life, yung pag namatay ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yes. Wala nang sakit, wala nang away. Talagang puro kaligayahan na lang. Sambahin at purihin na lang ang Panginoon. Pero alam niyo ba na merong inuutos sa atin ng Panginoon? Na kapag ang kingdom of God nasa puso mo na, dapat magbunga yan ng eternal life dito sa mundo. Sa paanong paraan? Kapag tayo, tao, nabuhay sa mundo at sumunod sa Panginoon, meron tayo dapat iba ng mark o marka dito sa mundo. Hindi yung aalis ka sa mundo, mamamatay ka, masama ang tingin sa'yo ng tao, nasa taol ka, minumura ka, sasabihin, buti nga, namatay yan, walang kwentang tao yan. Buti nga, namatay yan. Napakasakim niyan, gahaman niyan, walang niya yan. Ayun ba ang marka ng buhay na gusto nating iwanan sa mundo? Jesus wants us to put a mark, which is the eternal life, na ipakita natin sa tao. Okay, example, halimbawa ako. Halimbawa, no? With all my humility, sa tulong ng Panginoon, every day, sinisikap ko na mag-gospel. Through Facebook Live. Bakit? Hindi ko naman kayang pumunta sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, to proclaim the Word of God. Salamat na lang. May Facebook Live. Isang pindot lang. I can reach out different words. World. Bubulol. Mundo, iba't ibang panig ng mundo. Pwedeng, kaya nga diba sabi ko sa inyo, i-share nyo itong gospel, pwede itong makarating ng Amerika, ng ibang bansa, ng Cebu, ng Davao, ng kapitbahay nyo, narinig ng ano nyo.
Di ba? Why? Because gusto kong tuparin yung Great Commission. Yung ipalaganap ang mabuting balita. No? Puntahan ko na ha. O yan. Yung Great Commission. Utos yan eh. Mateo chapter 29 verse 19. Lagi ko yung binabasa sa huli ng Facebook Live. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Akala niyo siguro kapag nagsisimba tayo at pagkatapos natin magsimba, babay na Lord. Hindi. May pinapagawa sa atin ng Panginoon na kung ano man yung homily na ating natanggap, dapat nating isabuhay yun una sa atin, makita sa buhay natin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, at ipamahagi sa iba. Yung kabutihan ng Diyos. Kung nagbago ka, hindi ka na nagiging magagalitin, mapagpatawad ka na, dapat ibita-transfer mo yun, i-share mo sa kapwa mo. At yung kapwa mo, i-share naman niya sa iba. That's eternal life mark. Itatak natin, itinatatak yan sa atin ng Diyos. Pag namatay tayo, may maiwanan tayong aral mula sa Diyos, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kapwa, para pag nakahimlay na tayo sa kabao natin, lalapit ang ating kapwa at sasabihin, ayan, nabuhay yan ng kalugod-lugod sa Panginoon. Na yan, ipinangaral niya, mabuting balita, isinabuhay niya. Yan, nagbalik loob yan. Dati yung adik, nagbalik loob bago kinuha ng Diyos. Amen. And of course, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung Facebook Live. So everyday, pag kayo ay Facebook friends ko, kahit hindi ko kayo Facebook friends, naka-public naman eh. Yung aking yung Facebook Live ko. Pero yung mga personal kong naka-friends lang. Kaya pag friends ko kayo, makikita yung mga personal kong buhay. Pero pagka hindi, public kasi talagang hindi ko pwedeng i-private o i-friends to friends lang ang settings ng Facebook Live when it comes to gospel. Amen. Hindi lang yon. After a week, itinatransfer yan sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Pasubscribe ha. So ano mangyayari? Habang nabubuhay ako, may mga record doon sa YouTube channel ko, dito sa Facebook Live ko, ng gospel everyday. That's eternal life na pwede kong ipamana sa anak ko, sa kaibigan ko, sa inyo. Dahil sa Diyos. Hindi yung aalis ako sa mundo, mamamatay ako na naging walang yakong tao, wala akong kwentang tao. Hindi. Gusto ng Panginoon na ipinapangaral ang mabuting balita na ipinasa niya sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad na napasa sa mga pope, pasa sa atin, tayo magpasa ng gospel. Kaya nga ganyan kahalaga ang pag-share ng gospel. Sa group chat nyo, sa timeline nyo. Walang matalino, wala yan eh. Nasasabihin natin, ay, alam ko na yan. Alam mo na, paano naman ang iba na hindi nakakaalam. Amen. Yung eternal life, ibig sabihin eternal, yung panghabang panahon, kahit nasa kabilang buhay ka na, eternally, yung hanggat nag-exist ang mundo, nandoon ang salita ng Diyos na ikaw ang ginamit. Kaya kung ikaw ay pare, madre, preacher, it is nice to record yung mga talks mo, i-post mo sa timeline mo, i-post mo sa Facebook mo. Kasi babalik at babalikan niya ng mga tao. Mai-share at mai-share yan ng ibang tao. Amen. Dito pa lang sa mundo, tinatrabaho na natin ang eternal life. Yung mark na iiwan natin sa tao. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon, ha? Hindi ko sinasabing kaya ka mag-iiwan ng mga mark na ganyan. Para sa iyong sarili, hindi. To glorify God. Yung bang kahit patay ka na, ilang taon, ilang dekada, mababalik-balikan nila yung mga Facebook Live mo noong 2019, 20. Kasi sa buong gospel naman, sa buong taon, paulit-ulit lang yan eh. Paiba-iba lang ang message eh, pero paulit-ulit lang yan eh. Nung kahit wala ka na, ay, mapakinggan ko nga yung gospel tungkol sa muling pagkabuhay. Ay, gospel tungkol sa kaibigin ng kaaway. Ay, patay na ako, pwede nyo pa i-play. Diba? Sabi ko sa inyo na ito yung eternal life na dapat natin paghandaan. Amen. Dapat parang dito pa lang sa mundo, pinaghahandaan na natin. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay
napakahalaga. Huwag tayo masatisfy na pagpatay na, patay na. Hindi yan ang paniniwala natin. Amen. Kaya nga, panalangin ko, personal prayer ko, patuloy pang magpadala ang Diyos ng mga manggagawa sa ubasan online. Salamat na lang may mga tumanggap na mga kilala kong mga preachers, mga Catholic preachers na paminsan-minsan mag-guest dito pag may time po sila at available yung time nila. Actually, ano yung paglilingkod yun eh? Paglilingkod yun yung hindi mo ipagmamalaki sa sarili mo na, ay, matagal na akong preacher, marami akong nalalaman, ayokong maging guest sa ganyang mga gawain, cheap yan. Hindi ganun. Ang paglilingkod sa Diyos, kahit sa anong paraan. Amen. Ako, naranasan ko na preach ng Word of God sa bus. Hindi ako nahiya. Kinausap ko lang yung driver, tsaka yung yung konduktor na kung pwedeng habang nasa biyahe, mag-Word of God ako. Pinagmamalaki sa Kristo. Kung tutusin, kung wala ako Kristo, ba't ko gagawin yun? Nakakaya-kaya yun. Kasalita ka sa harap ng tao. Pero dahil nga si Kristo ay nasa akin na hindi ako nahihiya, na kung ano yung nararanasan kong biyaya, kapayapaan, pag-ibig ng Diyos, gusto kong malaman mo lahat. Kasi totoo po yun. Totoo na maraming i-reveal ang God sa iyo na hindi niya nire-reveal sa mga taong walang relasyon sa Kanya. Hindi na mausapan dito yung pera, kayamanan eh. Mawala na ang lahat yan, wag lang ang Panginoong Yesus kasi siya yung kayamanan ko. Kaya nga diba, hindi karapat-dapat ng tao na maging alagad ko kung hindi niya iiwanan yung kanyang lahat sa buhay, hindi siya magpapasa ng sariling krus niya, hindi niya, diba, mas mahalaga yung kanyang buhay kesa kay God. Amen. Dapat dumating tayo sa puntong yan. Huwag tayo papayaan natin na lagi tayong naloloko ng tiyablo na iba yung eternal life natin, no? Para bang wala nang kamatayan kung mag-drugs, wala nang kamatayan kung magsigarilyo, magbisyo. Tanggalin natin yung mga bisyo na yan. Hindi naman natin kailangan sa buhay yan at the first place eh. Amen. Kapag gusto mong magkasala, tanong mo lang ang dalawang bagay. Gusto mong magpakalulong sa drugs o Diyos? Gusto mong ng kabit o Diyos? Gusto mo ng pera sa sugal o Diyos? Every day is a choices. Para sa buhay na walang hanggan. Kaso na ipagpapalit natin ng Diyos sa mga simpleng bagay eh. Paano tayo magbubuhay? Magkakaroon ng eternal life. Amen? Kasi, eto, balik tayo sa gospel, na kapag tayo ay nasa langit na, wala nang asa-asawa. Lahat tayo magkakapatid na. Amen? Kaya nga sagot ni Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babae karapat-dapat na muling buhayin. Sa kabilang buhay ay hindi na mag-asawa. So yung mga karapat-dapat na buhayin, ibig sabihin yung karapat-dapat na magkaroon ng eternal life, wala nang asawa dyan. Wala nang sex dyan. Wala nang ano dyan. Brother and sister na. Kasi hindi na mamamatay, wala nang kamatayan sa kabilang buhay. At ano sabi, matutulad tayo sa mga anghel. Para na tayo mga anghel. Di ba? Favorite ko yung pangalan ko, Angelica. Ibig sabihin ng Angelica, messenger of God. Amen? So magiging anghel na tayo. At tayo ay magiging anak na ng Diyos. Kung ano yung ine-enjoy ni Kristo, enjoy din natin. Buhay na walang gan, binigay ng Ama kay Kristo, enjoy din natin yun. Amen? Kailangan lang talagang paghandaan natin. Huwag tayo masyadong pagkabisi sa mundo. Kasi strategy yan ni Satanas. Yung puro na lang wifi, puro na lang YouTube, puro na lang cellphone ang hawak mo, hindi magpasalamat, hindi mag-thank you ka, Lord, hindi mo magawa. Yung puro na lang tutok ka sa problema, pera. Hindi mo alam, mamaya-maya kukunin ka ni Lord, di ka nakahanda sa buhay na walang hanggan. Lagi ko pong inuulit, ang totoong problema natin, paano tayo makakakuha ng eternal life. Period. Kapag hanggat hindi natin naaabot yan at nasasagot yan, hanggat hindi tayo nakakarinig sa Diyos na sabihin, brother, sister, you are good and a faithful servant. Halika, pumasok ka sa aking kalangitan. Makisalo ka sa aking kasayahan.
hindi pa tayo sigurado na sa langit tayo. Kahit araw-araw ako nag-gospel, di pa ako sigurado. Kasi wala pa yung actual judgment eh. Kaya ibig sabihin lang nun, ano ibig sabihin nun? Hindi ako nag-aalilangan. Ang ibig ko sabihin, kailangan ko pang to do my best this day, my best tomorrow, my best as long as I live. Amen. Hindi yung masyadong tayong kampante sa buhay natin ngayon. Ay, okay na, nakapagpatapos na ako ng mga anak, may negosyo na ako, etc. etc. Hindi. Nakiki-apartment lang tayo sa mundong ito. Amen. We're living sa digmaang espiritual na ang kalaban natin din natin nakikita. Yan ang dyablo. Nahahadlangan at hahadlangan ang mga paraan kamukha ng pakikinig ng daily gospel para hindi tayo mapunta sa langit. Amen. At tandaan natin mga kapatid, no? Ang pagsisisi ay nasa huli. Walang nagsisi sa una. Kaya eto na nga, naririnig natin ang gospel, ayaw pa rin natin pakinggan, isabuhay, ibahagi. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ang nagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. May panahon pa, pwede pa magbago hanggat buhay. Samantalahin natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso. Hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoon, muli maraming salamat sa iyong mensahe. Nawa sa oras na ito na touch, na heal spiritually kami. Na langin namin paghandaan ng buhay na walang hanggan. Na hindi matatapatan ng anumang kayamanan dito sa mundo. Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat pamilya, ang mga kapatid ko na si Brother Dudes, Brother Danilo, Brother Jerry, Biray, Sister Maria May, Brother Manny Bernardo, Brother Anthony, Brother Rene, Sister Cecil Daisy, Belen, lahat po ng mga tao sa mundo na iparealize mo, Panginoon, kung gaano kahalaga ang buhay na walang hanggan. Panginoon, dalangin namin na kami ay i-touch mo. Wala kami magagawa kung wala ka. I pray for this Facebook Live. Panalangin ang hinihingi ko sa inyo, kalakasan sa physical, spiritual lalo na sa akin. Kapag Facebook Live ako everyday, dalangin ko din na kayo ay magkaroon ng interest sa everyday gospel. Not the quantity of time, but the quality of time of hearing the Word of God. Panalangin natin sa buong mundo ang kapayapaan, pagkakaisa, pagpapatawaran. Panalangin magkaroon pa ng maraming manggagawa sa ubasan ng Diyos na gagamitin niya to proclaim the Word. Panalangin ko manggagawa sa online Facebook Live na ito. At ang mga online preachers na patuloy na nagiging matyaga sa pag-guest sa Facebook Live na ito, bless them, O Lord. Sila Brother George, sila Brother Derek, sila Brother Jerry na dati, Jerry Biray. I pray for them, O Lord. Give them the life everlasting. At lahat na, Panginoon, ng mga online servants ng Word of God, Daily Gospel. Lahat po kami, servant, wala po sa aming master. You're the only master, O Lord. I praise you and I give you thanks. In the name of Jesus, with the guidance of the Holy Spirit. Amen.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Muli niyayang ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Angelica Dorde, or kung hindi niya panood yung umpisa ng gospel na ito, Saturday Gospel, pwede po pumunta kayo sa aking Facebook account, Angelica Dorde. Pa-subscribe na lang po sa YouTube channel para someday tayo po ay makapag-live din, no? Nakakapag-live na tayo sa Facebook live. So sana sa YouTube channel, sa susunod TikTok naman, no? Ipalaganap natin. So kailangan din po siyempre ang tulong nyo to proclaim the words of God online. I-viral natin ang salita ng Panginoon. And of course, kung meron kayong prayer o thanksgiving, pwede nyo po kong i-PM para isama po kayo sa closing prayer. Meron po kaming group chat ng Word of God. And of course, share the daily gospel for the glory of the Lord. Ngayon, handa ka na ba? Handa ka na ba? Kasi bukas, Christ the King na. Amen? Sasalubungin na natin. So, dapat lamang na tayo ay handa sa ating Panginoon na siya'y salubungin upang ang buhay ng walang hanggan ay makamtan po natin. Okay, nawala yung sound. Ayusin natin ha.
Maraming pong salamat, and to God be the glory.